May mga palangiti na bang tao na dumadaan o nakakasalubong nyo? May di inaasahang bisita na ba na dumating sa bahay nyo? May nakita ka na bang post sa FB o sa ibang social media sites na sabing, "Vote for"? May mga kabi-kabilaang bulungan na ba kung saan may bigayan, inuman at masarap na pagkain? Kung meron man o wala, halika't ating masinsinang alamin kung ano ang mga kaganapan at dapat tandaan sa paparating na BSK Election 2022. Ayon sa Batas Pambansa bilang 222 ng Marso 25, 1982 o mas kilalang an act providing for the election of barangay officials and for other purposes. Dito unang formal na naipatupad ang pagkakaroon ng otonomiya o sariling pamahalaan ng mga barangay sa pamamagitan ng paghahalal ng mga opisyal mula sa isang barangay chairman at 6 na barangay council na uupo at maglilingkod ng 6 na taon mula June 7, 1982. Binawasan ito sa 5 taon na panunungkulan mula noong May 1, 1989. Pagkalipas ng isang dekada, naipasa at naipatupad naman ang Local Government Code of 1991 o Republic Act No. 7160 at isa sa mga kasama sa batas na ito ay pagkakaroon ng sangguniang kabataan na kung saan dinanap ang kauna-unahang SK election noong December 4, 1992. Ang kagawarang ito ay may parehang sistema ng mga opisyal ng barangay, subalit ang mga opisyal ay manunungkulan lamang ng 3 taon. Gagsi, sino nga ba ang pwedeng tumakbo sa BSK Election 2023? Upang maging kwalipikado ang isang individual para tumakbo bilang opisyal ng barangay, barangay captain man o kagawad, dapat taglay mo itong 5 katangian. Una, kailangan isa kang mamamayan ng Pilipinas. Sa ilalim ng Local Government Code Section 4, sinasabing na ang isang tao na may dual citizenship ay disqualified tumakbo sa anumang halalang posisyong lokal. Subalit, sinasabi naman ng Republic Act 9225 na maaaring tumakbo ang isang natural-born Filipino citizen na nakunan ng kanilang citizenship dahil sa naturalization abroad. Maaari silang tumakbo kung mamimit nila ang qualifications para gampanan ang posisyon at magkakaroon ng personal at sinumpaang pag-aalis ng lahat at kahit anong foreign citizenship sa harap ng isang pampublikong opisyal na otorisadong mamahala sa nasabing panunumpa bago o sa oras ng pagpapile niya ng Certificate of Candidacy. Pangalawang qualification, kailangan isa kang rehistradong botante sa barangay kung saan ka tumatakbo para sa posisyon. Di po maaari na sa kabila kang barangay pumoto at sa kabilang barangay ka rin tumakbo. Sino po ang inaasahan niyong boboto sa inyo? Pangatlo, kailangan isa kang rehistradong mamamayan ng barangay ng 1 taon o higit pa bago ang eleksyon. Hindi po pwede ang dayo sa barangay. Hindi po ito basketball. Pang-apat, kailangan marunong kang magbasa at magsulat ng Pilipino o Tagalog o anumang lokal na salita na mayroon sa pamayanan nyo. Ito ay sa kadahilanang dapat alam at naiintindihan mo ang mga mensahe ng iyong mga nasasakupan, gayon din na dapat na ipapaliwanag mo ang iyong mensahe at plano para sa barangay. Pang-5, kailangan ikaw ay 18 years old o higit pa sa panahon ng eleksyon. Hindi po pwede yung basta tulina, pwede nang tumakbo. Kailangan po nasa legal na gulang bago ang halalan. Ang sinumang hindi makasunod sa mga ito ay tiyak ang pagkakadisqualify bilang isang kandidato ng barangay. Sa sangguniang kabataan naman, ay dapat tinataglay mo ang mga sumusunod na katangian. Una,
kailangan isa kang mamamayan ng Pilipinas. Pangalawa, kailangan isa kang rehistradong botante sa barangay kung saan ka tumatakbo para sa posisyon. Pangatlo, kailangan isa kang rehistradong mamamayan ng barangay ng 1 taon o higit pa bago ang eleksyon. Pang-apat, kailangan marunong kang magbasa at magsulat ng Filipino o Tagalog o anumang lokal na salita na meron sa pamayanan nyo. Pang-lima, kailangan ikaw ay 18 years old ngunit hindi lalampas ng 24 years old sa panahon ng eleksyon. Bawal po dito ang baby face lang o yung mga isip bata. At kahit din po ikaw ay may asawa at anak na sa panahong ito, as long as nasa loob ka pa ng age bracket ay maaari kang tumakbo. Pang-anim, kailangan ay wala kang kaugnayan mula at hanggang 2nd degree of consanguinity or affinity sa asino mang kasalukuyang opisyal na nakaluklok at namumuno sa regional, provincial, municipal o barangay level. Nasabi ko dito na hindi ka dapat anak, kapatid, kalahating kapatid, pamangkin, apo o apo sa labas ng sino mang official sa local government. Pang-7, kailangan ikaw ay hindi hinatulan ng anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude, mga kilos o pag-uugali na malubhang lumalabag sa sentimiento o di katanggap-tanggap sa pamantayan ng inyong pamayanan. Dapat po tayo ay huwaran ng kabataan at hindi pasimuno ng katarantaduhan. Kung ang napupusuan mong kandidato ay hindi nasunod ang lahat ng qualifications, ay magdalawang isip ka na. O kaya, mas maiging manghingi ka na ng advice sa pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC upang ang boto mo at boto ng lahat ay hindi mapunta sa mga sana. Sana nanalo na pero na-disqualify pa.